Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Isang magandang araw po sa atin lahat, mga kakampi. At kumuha muna po tayo ng mga balita mula sa ating mga kasama sa labas ng ating himpilan. Cited for contempt itong si Attorney Roque dahil siya hindi ito nakaatin ng hearing nung ito ay imitahan ng Congress for Inquiry, no? At yun nga, medyo nagsinungaling to at nagkakasuhan nila ng perjury dahil sabi niya, natinan daw siyang hearing sa korte o sa Regional Trial Court. Nung verifyin ng Kongreso na kung totoong umatay siya ng hearing, itape, Opo. lumabas hindi naman wala naman daw hearing. So pagsisinungaling nga yung ginawa daw ni Harry Roque. Ito naman at kinulong nga siya for cited for contempt, their failure to attend. Ayun, at nagalit nga si Roque, sabi niya ito daw ay parte ng political harassment, itape. At talagang, lagi naman ganun. Oo, talagang habang tumatagal, talagang tuloy-tuloy itong bangayan ng mga Duterte group tsaka mga grupo ng Kongreso ng mga bata ni Marcos na talagang ito na yung, sabi ko nga sa'yo, ito yung world war, hindi world war world war. Gera ng mga salita, patutsabaan na talagang ginagawa na nila yung paninira, siraan sa isa't isa. Pero hindi naman daw tatagal doon si Harry Roque, siguro mga ilang oras o ilang minuto, pwede na rin siya pakawalan. Pero laking galit ni Harry Roque dahil siyempre yung kahihiyan niya at na media siya, social media, YouTube, live streaming at mga media na siya'y kinulong na para bang walang due process. Pero hindi yun talagang iniimbitahan nga siya para magpaliwanag na naman sa mga yung tinatanong sa kanya tungkol sa Pogo-Hub, yung kanyang pagkakasangkot, itape. Okay, na sige. Siya ay lawyer ng mga illegal gambling na pag-aari ni Alice Goho. Si Alice Goho, yung mayor ng Bamban, dating mayor. Nahuli na yung kapatid niya. Nakalimutan yung kapatid. Nahuli ito ng mga law enforcement o ng mga local governments diyan sa Indonesia. Sa mall pa nga nahuli. Itong mga to, para namamasyal pa Kasama niya si Cassandra Leong. Ito pa na si Cassandra Leong, ay boyfriend pala ito nung kapatid ni Mayor Alice Goho, yung lalaki na kasama niya rin tumakas. Talagang may mga relation sila, Tita Pe. Talagang alam mo, habang tumatagal, Tita Pe, talagang umahaba itong usapin tungkol sa kaso na ito. At ngayon nakakulong na sa NBI yung kapatid ni Mayor Alice Go at saka si Cassandra Leong. At yung kay Director Jimmy Santiago, ginagawa na nila itong para ma-inquise na yata to. Okay, dadalhin yata nila sa korte o Senado dahil meron tong meron tong parang warrant of arrest yata ng Senado, Kongreso, para i-turn over sa kanila at sila na bahala doon. Pero kakasuhan pa rin sila ng Department of Justice at ating pamahalaan dahil nga sa mga kasong isinampalaban sa kanila. So doon makikita, Tita Pe, yung malaking labanan na world war. Talaga nagkakasiraan sila, oo. So yung laking update, Tita Pe, no? Sa nasabing pagkakahuli ni kapatid ni Mayor Alice Goho, at saka yan kay si Attorney Harry Roque, na alam mo lahat ng group, meron pa yung 2 bilanggo sa Davao Penal Colony
Itinuturo Yan naman pa. si Duterte na siya naging mastermind Sa para pagpatay. patayin yung 3 drug lords daw, no? Na binigyan daw sila pinangakuan sila bigyan ng pera ng ilang milyon yun. Pero para makalaya sila pero hindi natupad. Kaya bumigay na yung dalawa at isinumbong na nga na si Duterte daw sa likod ng nasabing pagpatay sa 3 drug lords yan sa kulungan ng Davao Colony. Yun ang update para sa Kakampi Online. Okay, balik tayo sa ating programa. Tingnan natin po ngayon ang ating kakalsadahan. Mukhang maraming nagsisiuwi. Diba? Pero hindi pa naman gaanong ang tawag dito, kadami naman ng mga sasakyan. Pwede pang bumiyahe. Huwag lang sa may Mindanao Toll Plaza. Okay, para sa ating mga balita, utol ni Alice Goo, isa pang kasama timbog sa Indonesia. Smallpox vaccine gagamitin versus Mpox. Ayan, marami tayo dito ng smallpox eh. Ulta sa walang RFID, kinontra sa Senado. Roque na contempt, kalaboso sa Kamara. Pogo Hub sa Paranaque ni Raid. 414 arestado. Lalaki nagbebenta ng mga video bagets sa online, arestado. Paging ng Caloocan LGU versus dengue, patuloy pa rin po. At syempre, alertong sekyo, hold-upper na timbog. Sa kabuuan ng ating mga balita, naibalik na sa Pilipinas ang kapatid ng nasibak na Bamban Tarlac Mayor Alice Goo na si Sheila Leal Goo at kasama nitong si Cassandra Leong na nahuli sa Indonesia. Bandang alas 5 ng hapon kahapon ang dumating sa NAIA Terminal 1 sina Goo at Ong, kinatawan ng Lucky South 99, ang pogo na sinalakay sa Porac, Pampanga. Nagtangka umanong lumabas ng Indonesia sina Sheila at Cassandra nang maharang ito ng Indonesian authorities. Si Sheila ay may waranto pare sa Senado matapos na makontempt dahil sa ilang beses na pag-snub sa hearing ng komite ni Senator Risa Hontiveros tungkol sa Pogo. Samantalang si Ong naman ay pinaghahanap ng Kamara. Sa post si Senator Rapi Tulfo sa Meta, sinabi rin ito na nahuli na sina Goo at Ong sa Mega Mall Bantam Center, isang mall sa Rio, Indonesia, noong Agosto, ika-20. Hindi kasama si Alice Goo sa nahuli at pinaniniwalang nakapuslit. At ito, pumasok na sa Jakarta si Alice Lea Goo, Sheila Lea Goo at Cassandra Leong mula sa Singapore sa pamamagitan ng isang cruise ship. Ayon pa kay Tulfo, dahil sa intelligence data sharing ang Philippine Bureau of Immigration ay lumiham sa Indonesia ang immigration o Indonesian Immigration at nag-request na manmana ng 3 at kung mahuli ay agad na maimpormahan sila at i-turn over sa kanila. Yan ang pinanggit ni Senator Tulfo. Ayon pa kay Tulfo, noong mahuli na sina Goo at Ong ay agad inimpormahan ng Indonesian authorities ang Philippine Bureau of Immigration. Noong Agosto, ika-21, lumipad pa Jakarta, Indonesia ang isang grupo ng Philippine Bureau of Immigration. Sa halip na idiretso sa Senado kung saan may waranto pare si Goo, idiretso ito sa Bureau of Immigration. Una nang sinabi ng PNP spokesperson Colonel Jean Pahardo na hindi mapipigilan ng lookout order ng Bureau of Immigration ang pag-alis ni Goo ng ating bansa dahil tanging hold departure order lamang ang maaring humarang dito. Ayon pa kay Pahardo, ang Immigration Lookout Bulletin Order is just a lookout order na in-issue. Parang alert list lang ito na certain individual ay aalis ng bansa at aalamin kung sino at ano ang purpose ng pag-travel niya. Saan siya pupunta, gaano katagal ang titingnan, kung siya ba ay may intensyon na lumabas. Yan ang banggit ni Pahardo.
Nilinaw pa ni Fajardo na ang warrant ng Senado ay bunsod ng hindi pagdalo ni Goo sa pagdinig habang iba namang ang warrant ng korte. Samantala, batay sa natatanggap nilang report, iginit ni Abalos na nasa Pilipinas pa si Pastor Apollo Akibuloy. Oh, sure? Ayon kay Abalos, may direktiba na sa mga pulis na tingnan sa bawat sulok ng bansa si Kibuloy para hindi ito makaalis ng bansa gaya ng dismiss Bamban Mayor Go. Samantalang tiniyok ni Abalos na seryoso ang mga kapulisan sa mga naturang kaso at hindi lang kay Kibuloy at Goo kundi sa lahat ng may warrant of arrest. Gagamitin umano ng DOH ang smallpox vaccine bilang protection laban sa Mpox. Kinumpirma ito ni Health Assistant Secretary at Spokesperson Albert Domingo na nagpaabot na ang DOH ng intensyon sa World Health Organization na mabigyan ang Pilipinas ng access sa smallpox vaccine upang magamit sa proteksyon laban sa Mpox. Ayon kay Domingo, base kay scientific finding o batay kasi sa scientific findings ng smallpox vaccine ay nakakapagbigay ng cross-protection laban sa Mpox. Gayon pa man, wala pa aniyang supply ng naturang bakuna ang Pilipinas. Ayon naman kay Domingo, inuna muna kasing mabigyan ng mga naturang bakuna ang mga bansa sa Africa kung saan nagkaroon ng krisis sa ngayon dahil sa hawaan ng Mpox. Samantalang ayon pa sa DOH, ang virus na tumama sa ika-10 kaso ng Mpox na naitala sa bansa ay ang mas mild MPXV Clade 2. Ito ay base sa isinagawang sequencing na research Institute for Tropical Medicine or RITM sa monkeypox virus. Ayon sa DOH, ang Mpox na dulot ng monkeypox virus na unang nadiskubre sa laboratory ng primates sa Denmark noong 1958 at malauna na inaobserbahan sa mga tao noong 1970. Pinalitan umano ang pangalan ng sakit ngunit hindi ang virus nito. Mayroong dalawang major group ang MPX-5 o V na tinatawag na Glades o Clade 1 and Clade 2 kung saan ang Clade 2 ang mas mild. Una nang kinumpirma ng DOH na itala na nila noong Agosto, ika-18 ang unang kaso ng Mpox sa bansa ngayong taon. Samantalang kami po kontra din. Kinontra ni na Senator Grace Poe at Ruiza Hontiveros ang plano magpapatupad ng multa sa mga sasakyang walang ARPID o kulang ang load. Ayon kay Poe, sa ngayon ay marami pa rin ang reklamo na motorista at personal nilang naranasan na ang mga devices ay hindi nakakabasa ng mga stickers ng RFID kaya hindi muna dapat ipatupad ang pagpataw ng multa hanggang hindi ito naaayos. Hindi rin ipinakita ng ilang devices ang natitirang balanse o hindi gumaganang lahat ng pangangailangan ng card para sa mano-manong pagbabayad. Yan sinabi ni Poe. Ipinaalala ni Poe ang pangako ng Toll Regulatory Board na magpapatupad ng interoperability ng EasyTrip at mga serbisyo ng AutoSweep sa Hulyo upang gawing mas madali ang paglalakbay. Nais ding malaman ni Poe kung ano ang ginagawa ng TRB tungkol sa mga sirang RPD devices. Ayon naman kay Hontiveros, malaking halaga na ang ibinabayad ng mga consumers kapalit ang maranasan nilang convenience sa biyahe, pero marami rin ang nagrereklamo sa mga hindi gumaganang scanners na nagiging dahilan ng traffic. Dapat din aniyang may option na cash lanes para sa mga motorista na hindi palaging dumadaan
o gumagamit ng expressway. Bago mapatupad ng multa sa motorista, kailangan mo nang ayusin ang mga issue patuloy nilang hinaharap. Dapat panagutin din ang mga management para sa palpak na sistema gaya ng depektibong scanner. Kailangan gumagana ang mga batas sa parehong panig. Yan ang binanggit ni Hontiveros. Totoo naman yan. Kinaluboso na sa detention facilities ng Kamara nitong Huwebes ng gabi si dating presidential spokesperson Harry Roque matapos patawan ng contempt dahil sa umunoy sa pagsisinungaling sa isinagawang investigasyon sa war on drugs ng nakalipas na administration. Naghain ng motion si Kabayan Party List Representative Ron Salo na i-contempt si Roque matapos hindi dumalo sa unang pagdinig ng Quadcom sa Bacolor, Pampanga noong August 16. Sa kanyang liham ay dinahilan ni Roque na may kasabay umano na pagdinig sa Manila Regional Trial Court kung saan counsel ito sa isang kasong gayunman ayon kay Salo sa nakuha niyang sertifikasyon ng korte ay walang itinakdang pag-uusig na dinalahon si Roque sa nasabing araw. Sa paliwanag ni Roque, isa umano itong honest mistake dahil akala niya ay ang Huwebes ay Agosto 15. August 15 daw akala niya. Ang pagdinig ng Quadcom dahil sa nasa tradisyon na ng Kamara na walang isasagawang pagdinig kapag Biyernes. At mabatid naman niya na kinabukasan nagkamali siya ay hindi na siya nakahabol kasi ang pagdinig ay sinagawa sa Pampanga. Bukod dito may dala ring medical certificate si Roque na nagsasaad na masama ang pakiramdam nito kaya di nakadalo sa pagdinig ng Biyernes na kinwestiyon naman ni Quezon Representative Reynan Arrogancia na tila na paghandaan na umano ng una. Inihag naman ni Salo na bilang bahagi ng personal na konsiderasyon dahil si Atty. Roque ay dati niyang professor. Ay nais niyang maikli lamang ang panahon na ilagi nito sa detention cell ng Kamara. Kasama dito si Roque ay pinatawan ng 24 oras na pagkakadetini ng Quadcom sa halip na 10 araw na siyang pinaka-maximum na kaparusahan. Nasa 414 naman na magkakahalong Chinese, Indonesian, Malaysian at Pinoy ang inaresto ng pinagsanib na puwersa ng National Capital Region Police Office Regional Intelligence Division sa Regional Mobile Force Battalion Parañaque City o Parañaque City Police Anti-Cybercrime Group kasama ang mga kinatawan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Matapos salakayin ng lab at trading scam hub sa Parañaque City nitong madaling araw ng Huwebes. Biruin mo, 414 yan. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., may isang buwan ang isinagawang surveillance bago isinagawang raid alas 2 ng madaling araw kahapon sa bisa ng search warrant na inisyu ng Manila Regional Trial Court Branch 24 para sa kabuuan na ikasyam na palapag ng isang pribadong gusali na ginagamit ng mga sindikato. Sinabi rin ni Nartates na ang Room 901 na kumpleto ang kagamitan sa Pogo Hub ay interconnected sa iba pang silid sa naturang palapag na kung saan naaktuhan pa ng mga operatiba ang mga ginawa ng mga empleyado o ginagawa ng mga empleyado ng kanilang mga transaksyones sa kanilang mga binibiktima. Isang special software umano ang gamit ng mga empleyado ng Pogo Hub at peking accounts para maingganyo ang mga kliyente na mag-invest sa cryptocurrency exchange platform. Kinumpiska ang maraming computers at cellphone na gagamitin
sa pagsampa ng reklamong paglabag sa Republic Act 10175 o cybercrime fraud. Isang Chinese national naman ang sinasabing may-ari ng illegal na pogo. Ang kasama sa inaresto gayon din ang isang manager at team leader na foreign nationals. Samanta, arestado sa mga tauhan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang isang lalaki naman na nagbebenta ng mga malalaswang video ng mga bata at minor de edad online. Ayon kay ACG Acting Director Police Brigadier General Ronnie Francis M. Cariaga, pinangunahan ng Women and Children Cybercrime Protection Unit ang ACG ang operasyon na nagre-resulta sa pagdadakip kay alias Blondie, 54 years old, matapos makatanggap ng ulat mula sa National Center for Missing and Exploited Children hinggil sa mga illegal na aktibidad ng suspect. Ang warrant ay inisyu ng presiding judge ng Manila Regional Trial Court Branch 29. Lumilitaw dito na natuklasan ang mga online accounts ng suspect na kung saan siya ay nagbebenta ng mga tinatawag na bagets video o mga malalaswang video ng mga minor de edad. Sa isinagawang victim identification operation ng mga otoridad, natukoy ang isang 15 anyos na biktimang si alias Nick na tumatanggap ng 300 pesos alok ng suspect kapalit ng pakipagtalik sa kanya na kinuna ng video ng suspect. Nasa kustudiya na ng kapulisan ng suspect na naharap sa kasong paglabag sa anti-online sexual abuse or exploitation of children and anti-child sexual abuse or Exploitation Materials Act. Gayon din sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. We can help you. Let us help you obtain justice for whatever abuse you may experience. Alternatively, we can help remove your compromising videos. Mag-report kayo sa Aling Police Cyber Squad. Yan ang dagdag ni Cariaga. Dahil naman sa tumataas na kaso ng dengue sa bansa, pinalawak pa ng Caloocan LGU ang hakbang nito para maiwasan ang sakit sa lungsod. Kabilang dito ang fogging operation sa iba't ibang bahagi ng barangay sa Caloocan. Nabatid na buong linggo, nagsasagawa ngayon ang LGU fogging operation na kung saan ang target ngayon ay ang mga barangay 176, 172 at 178. Nanawagan naman ang pamahalang lungsod ng pakikiisa sa mga residente sa gagawing fogging operation. Paalala nito maglinis ng kapaligiran upang mas maging epektibo ang fogging. Itapon na ang mga nakaimbak na tubig at sirain ang mga lugar na maaaring pamahayan ng mga lamok. Takpan o itago ang mga pagkain at kasangkapan na kasangkapang ginagamit sa pagkain upang maiwasan ang kontaminasyon at lumabas ng bahay habang isinasagawa ang fogging. Isa namang security guard ang nagpamalas ng katapangan sa mabilis na pagresponde sa isang babaeng hinold up matapos maaresto ang isang 3 kalalakihan sa Parañaque City nitong Miyerkules ng hapon. Sa ulat ng SPD o Southern Police District, nadakip ang suspect na si alias Armando, 44 years old, habang tinutugis pa sa follow-up operation ang dalawang kasamahan sa pang-hold up na sina alias Kalapati at alias Norby. Naganap ang insidente dakong alas 3 ng hapon sa Rojas Boulevard, kanto ng Bradco Avenue sa Barangay Tambo, Parañaque City. Sa investigasyon, kabababa pa lamang ng babaeng biktima, 28 years old, sa
Sa sinasakyan nitong taxi nang lapitan ng tatlong suspect na may hawak na baril at pwersahang inagaw ang kanyang handbag. Naalarma ang nakasaksing security guard na nakaduty sa isang establishmento nang sumigaw ang biktima kaya agad itong rumusponde dahilan upang habulin at madakip ang isa sa mga tumakas na suspect. Ganap na alas 3:40 ng hapon nang tuluyang mabawi ng sekyo ang bag ng biktima na naglalaman ng mahalagang gamit kasama ang baril ng suspect na lumabas na isa lang replica o 45 caliber pistol. O hindi po totoo pala yung baril. Nakapit ngayon ang suspect sa Parañaque Police Station na nakatakdang isa ilalim naman sa inquest proceedings kaugnay ng paglabag sa Republic Act 10591. Samantala matatanda ninyo nitong August 20, isang SG Rocco na isang fruit market ang nakipagbarilan sa 5 hold-upper kung saan isa ang napatumba. Siya ang umani ngayon ng mga parangal. Sumuporta ang cash gift mula sa Philippine National Police at isang magandang loob ng mamamayan at grupo. Yan po ang ating mga balita ngayon. Hello, Miss Lapus, Ronald Melo, Corazon Pacunla. Ayan, dako muna tayo sa isang flash report. Sino yan? Sige, okay. Pinalam ni Mayor Hani Lacunan na may bagong batang leon sa Manila Zoo na karagdagan na koleksyon ng mga hayop na inaalagaan dito. Napatid ni Mayor Lacunan na ang batang leon ay isang babaeng pinangalanang Isla. Ayon sa pamunuan ng lungsod kasama ang mga kawani ng Libangang Pambayan sa pamumuno ni Ginoong Roland Marino, opisyal na nangangasiwa sa Manila Zoo, taus-puso silang nagpapasalamat sa mga opisyal ng Manila Achievers Lions Club District 301-83 sa kanilang pagbibigay sa Manila Zoo ng isang batang leon. Idinagdag pa na habang si Isla ay pinalalaki at pinalalakas, pansamantala munang hindi siya makikita ng publiko. At nalaman naman mula kay Marino ang nasabing batang leon ay 10 buwan pa lamang at kailangan pang naarugain bago i-exhibit kasama iba pang mga hayop. Ang batang leon ay kailangan munang alagaan hanggang maabot ito ang maturity age na 4 hanggang 5 taong gulang at handa na makapagtalik sa iba pang sa ibang may edad na leon ayon sa alkalde. Gayunpaman ay palaging tinitignan o susuriin ang leon kung handa na ito sa edad 2 hanggang 3 taong gulang. Sa kasalukuyan, may 2 adult na lalaking leon at isang adult na babaeng leon na inaalagaan sa nasabing zoo. Sinabi din ni Marino na nag-donate ang Masonic Lodge ng 5 sisiw na ostrich sa Manila Zoo bilang suporta sa administrasyon ni Lacuna. Mula rito sa lungsod ng Maynila, ito si Kantotong Junasures, nagbabalita sa Balitang Halian na Kampi Online. Okay, balik tayo. Check muna natin ano nga ba mga trabaho natin ngayon. Trabaho, patrol muna po tayo. Dati pa rin to, 40 factory workers kailangan din sa Taiwan. Ayan. Next natin. Ayan, 2 years college level, 2 years vocational graduate and above is an advantage. Okay, August 29 po, paalala natin ha. Okay, scan QR code, tingnan natin. Okay, next natin. Okay.
kailangan ng general aid sa Riyadh, Saudi Arabia ng Security Forces Hospital. General aid. Yan, $400 ang sweldo. Requirement male and female, at least high school graduate with minimum of 1 year experience as porter or housekeeper at sa hospital setting. Ang employer's interview schedule, ano na to August 21 to 22. Okay, you can apply sa arms.lbsrecruitment.com.ph. Apply MSD at e/recruitment.com.ph. Kung nais po nyo pumunta sa LBS Recruitment Solution Corporation, ito po yung nasa number 610 Gochanco Building, TM Calao Street, corner MY Orosa Street, Ermita, Manila. Ang Peridot, yung may-ari ito, nakausap pa kahapon. May job vacancies for Hungary. At tandaan po natin, lahat ng binabanggit dito, wala pong placement fee, ha? Yan. Picker. Ano kaya dadamputin dito, be? Male, high school graduate, at least 1 year experience in warehouse. Good manual dexterity. Willing to work in cold storage warehouse. Minimum height of 160 cm. Good in English communication skill. Or other position drop boxes provided for your application. Otherwise, please send your updated resume to pervido4hungary@gmail.com with email subject. Ayan, position po ninyo. Ano ba yung ina-applyan? Ang Peridot ay inyong matatagpuan sa Unit A and B, 1845 Dian Street, corner Boyle Street, Palanan, Makati, Manila. Makati City pala, Manila. Okay, manpower pooling po muna only, ha? Next natin. Next. Ayan, saan pa to? Sa ano pa rin? Sige. O, kailangan din nila ng assistant waiter. Sa Hungary to, no? Okay, 10 assistant waiter, housekeeper, 10 assistant cook, 10 din kitchen assistant. Ayan. Qualification po dito sa Hungary po ito, ha? Male, vocational in food and beverage services. At least 2 years experience in fine dining, restaurant, hotel, and industry. Good in English communication skills. Ang height ay 160 cm. Ganun din po, nasa Unit A and B, 1845 Dian Street, corner Boyle Street, Palanan, Makati City. Ito naman, CNC operators, programmers. Hunting Energy Saudi Arabia LLC, a world-leading manufacturer of components, technology system, and precise part in Saudi Arabia. So, sa Saudi Arabia, kailangan nila ng CNC operators/programmers. Kaya po, high school graduate or ALS certified. At least 4 years experience in operating CNC milling and lathe. Must be proficient with micrometers, measuring tools, and reading mechanical drawing. Okay, submit authentic documents only po, ha? Yan. Saan sila mag-apply, be? RB. Okay. Saan yun? Hindi yung isa ka ni IPAMS yun? Okay. Staff House, International Resources. Yan. Canada po. They are looking for what? Yan. Operation Supervisor. Automation and Controls Engineers. Extrusion operators, electromechanical maintenance team leads, excellence coordinators. Qualification, at least minimum of 5 years experience in continuous production, manufacturing line or related field. Proficiency in industry standard, ISO, GMP, and SQF, and various programming system with relevant education background, strong leadership, problem solving, and mechanical skills with experience
and continuous improvement and safety practices. Again, Saudi Arabia naman po tayo, sabi ng staff house, kailangan nila ng mga automotive electrician. Qualification must have 2 years experience in the same field. No placement fee pa rin po yan, ha? Renzol! Yeah, Renzol. Attention to all ex-ANELPE. Ano kaya? Fantastic job opportunities await you in New Zealand. Plumbers and pipe fitters. Experience in hospital project po yan. Proficiency in English is essential. Strong record of good performance is highly preferred. What to bring? Resume, certificate of employment, training certificate, and valid passport. You can visit Unit 305 and 309, 3rd floor, Panorama Building, 825 and sa Barangay South Triangle, 1103, Quezon City. No placement fee, no processing fee, no salary deduction. Job opportunities naman pa rin ng Renzol, Kingdom of Saudi Arabia. Ito po yun, ang Jawa Human Resources Company is looking for forklift technician. At least vocational courses, graduate, or with equivalent trade school certificate. Minimum of 1 year experience in either food and beverage, pharmaceutical, and related manufacturing industry. Okay, open for walk-in. Salary is 2,250 Saudi Riyal. Additional 300 for food allowances. Ano kailangan ng cha@renzol.com? For interested applicant, kindly send the diploma, resume, certificate of employment, and passport to this email, cha@renzol.com. Tandaan po natin, walang CF Sharp. Passenger vessel, urgent hiring of 3rd officer or port engineer. You can apply sa recruithigh@cfsharp.com. Sa Manila, pwede kayo pumunta sa Building 209, Casaroca, General Luna Street, Intramuros. Oil Chem Vessel, urgent hiring 3rd officer. Ganon din po, pwede nyo mag-email sa recruithigh@cfsharp.com. Okay, ano naman, bound for Japan. Pinipidus ko to. Studio 85, they are hiring, or they are currently looking for frame workers bound for Japan. Basic requirement age 21 to 27 years old, NBI clearance, passport, certificate of employment, chest x-ray, and HEPA B screening test results. Interested applicant may send your CV to Studio 85 recruitment.japan@gmail.com. For inquiries, you may reach them to 0945-113-0716, WhatsApp 0985220656. Okay, ang Yewa Restaurant in Qatar. Yan. They are hiring cook, sushi waitress. Ito kilala ko din may-ari ito. PO yan, 5059 Fillmore, corner Arliano Street, Barangay Palanan, Makati City, ang mabuhay. Ano mga kailangan? Ano na ito kanina? Yewa Restaurant, Qatar. They are looking, yan, mabuhay. Yan, wala yan? Hindi yun. Okay, sa household workers na ayaw mag-Middle East, ito ang pagkakataon yun na kailangan nila ngayon, ang Delta Beer nangangailangan ng
Hiring naman sila for Malaysia. Qualification 24 to 35 years old, with or without experience, willing to work under pressure. At syempre, marunong kayo mag-alaga ng bata o matanda. Masipag, mapagpasensya, magalang. Ayan, kailangan po ng Delta Beer Overseas Job Placement and General Services Incorporated, Unit 2D, 2nd floor, Miramonte Building, 52 Senator Hill Puyat Avenue, Corner Rojas Boulevard, Pasay City. Ayan po. Siya po yung nasa ibabaw o nasa itaas ng Norwegian Salmon Buendia, Pasay City. The owner, Margie Socorro Sacote. Contact plus 639-27678-7454. ABD. Kilala ko rin to ABD. ABD Overseas Manpower Corporation. They are looking for HVAC technician bound to Dammam, Saudi Arabia. Employer Sattam bin Abdullah Al Nuaim and Partners Corporation Company 3214-6977 Kingdom of Saudi Arabia. Qualification 5 years experience is required. Graduate vocational courses in refrigeration and air conditioning. Male applicants are prepared for this role. No chiller BRB, ducting fabrication and installation. Having good experience on HVAC maintenance for DXAC unit. And chillers. Have a good attitude and personality, hard working team. Bizon, yan. May mga jump fair activities yata to join now. Meron pa? Okay, calling all Pinoy nurses work in Finland. Okay, sabi nila, we have opening for qualified and dedicated nurses like you. Kailangan nila ng mga registered licensed nurses in the Philippines. With at least 6 months or recent hospital work experience with minimum employment gap, willing to undergo 7 months of online Finnish language training. Willing to work in elderly disabled care facilities. Good in English skills. Okay, no fees to be collected, ha? Ano ba, household service workers bound for United Arab Emirates. Mountain Gate for Worker Services LLC. Pinidus namin ito dahil. At least high school graduate must have at least 1 year relevant housekeeping experience. Able to speak and understand basic English language. Must be willing to work independently and take initiative. First-timers and ex-abroad are welcome to apply. ERRX Recruitment Consulting. Next. Okay, yan po ang kabuuan ng ating mga balita. Magpaalala muna tayo sa ating ulat panahon. Ngayong umaga po, asahan ang mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao dahil dun sa mga convergence or salubungan ng hangin. Kung ngayong umaga, asahan yung epekto ng easterly sa may eastern section ng Luzon and Visayas. Eventually po, pagsapit po ng tanghali at hanggang sa long weekend, ay iiral na po muli ang habagat or southwest monsoon at itong habagat ang magpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Hindi rin natin inaalis yung tsansa na itong cloud clusters dito sa may parting Mimaropa ay posibleng mabuo as shallow circulations po or low pressure area, kaya patuloy po natin itong imo-monitor sa ngayon. Samantala, yung ating weather disturbance naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay lumakas pa bilang severe tropical storm. Ito po may international name na Shanshan at nasa layo pa rin higit 2,100 kilometers po sa silangan ng Central Luzon. Walang inasahang direct effect itong si Bagyong Shanshan at kikilos pahilaga-hilagang kanluran sa patungo po sa may area ng Southern Japan.
Ngayong simula po ng long weekend, asahan po ang maulang panahon dito po sa malaking bahagi ng Mimaropa. Pinakamaapektuhan ngayong Friday ang Occidental Mindoro. May mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms sa minsan malalakas po, kaya mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang natitirang bahagi ng Mimaropa, lalo na dito sa may areas po ng Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, hanggang dito sa may western side ng Bicol Region, asahan din ang matataas sa tsansa ng mga pag-ulan. At ang natitirang bahagi pa ng Luzon, kabilang na dito ang Calabarzon, rest of Bicol Region, mga nearby areas pa dito sa may Central Luzon, asahan din ang mataas sa tsansa ng ulan, lalo na po sa dakong hapon hanggang sa hating gabi na po yan. At ang northern at natitirang bahagi ng Central Luzon, asahan naman yung bahagyang maulap at minsang maaraw na umaga hanggang sa tanghali. Then pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, kumukulimlim at meron lamang maliit na tsansa ng mga pag-ulan or pagkidlat, pagkulog. Sa Metro Manila, temperatura natin ay posibleng umakyat pa rin sa mainit na 34 degrees Celsius, habang pinakamaiinit pa rin sa may areas po ng Cagayan and Isabela, kung saan posibleng umakyat sa 35 degrees Celsius, habang sa Baguio City naman ay nasa 18 hanggang 25 degrees Celsius. Uulanin na rin po ang ating mga kababayan dito sa malaking bahagi po ng Palawan, maging yung mga patungo po doon over this long weekend sa mga magbabakasyon po. Make sure po na meron tayo dalang pananggalang sa ulan dahil mataas ang tsansa ng mga light to moderate with at times heavy rains. At mag-ingat din po sa mga banta ng baha at pagguho ng lupa. Sa Visayas naman, mataas ang tsansa ng ulan sa may western portion ng Panay Island and Negros Island, lalo na dito sa may parting Antique. Kaya mag-ingat din sa banta ng baha at landslides dahil within 24 hours, minsan malalakas po talaga ang mga pag-ulan. Habang ang natitirang bahagi pa ng Visayas is partly cloudy to cloudy skies at nandyan din po ang tsansa ng mga pag-uulan, lalo na po sa dakong hapon hanggang sa gabi, mataas po ang tsansa ng mga thunderstorms. Temperature natin sa Metro Cebu mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan naman po sa Mindanao, as early as this morning, asahan pa rin ang mga pag-uulan sa may Sulu Archipelago at dito rin po sa may Zamboanga Peninsula. Epekto yan ng southwest monsoon. Then sa natitirang bahagi naman ng Mindanao, morning hanggang tanghali, bahagyang ulap hanggang maulap ang kalangitan. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, malaking bahagi na ng Mindanao ang magkakaroon ng makulimlim na panahon at sinasamahan pa rin yan ng mga pulupulong mga pag-ulan kung dito sa may Caraga in northern Mindanao, habang halos tuloy-tuloy yung mga pag-ulan dito sa may parting Zamboanga Peninsula and Bangsamoro Region. Kaya mag-ingat po sa mga banta ng baha at landslides. Temperature natin sa Metro Davao, posible pa rin umakyat sa 34 degrees Celsius. Para naman sa maglalayag nating mga kababayan sa mayroong mga sea travels, sa mga mag-island hoppings over this long weekend, wala naman tayong asahan na gale warning. But please take note po kapag meron tayong mga pag-ulan at mga thunderstorms, posible yung maaron na karagatan lalo na sa may western side ng Southern Luzon, sa may Western Visayas, Negros Island at hanggang dito sa may Zamboanga Peninsula and Sulu Archipelago, posibleng umakyat sa 1.5 meters ang taas ng mga pag-alon. At sa natitira pang bahagi ng long weekend, asahan pa rin po ang epekto ng habagat or southwest monsoon. At pinaka-apektado pa rin po ang Southern Luzon, Visayas, and western portion of Mindanao. Itong habagat natin ay nakikitang bahagyang pinalalakas nitong si Bagyong Shanshan na nandun pa rin po sa labas ng area of responsibility at malayo pa rin. However, asahan pa rin natin yung bahagyang maulap or mostly cloudy skies for most of those areas na nabanggit natin at mataas ang tsansa ng mga light to moderate with at times heavy rains sa Sabado at sa Linggo. So make sure po na meron tayong banangalang sa ulan at lagi makinig at magantabay sa ating mga advisories and heavy rainfall warnings. Worst case scenario po yan. At mag-ingat sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na dito sa may areas po ng Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, and Bangsamoro Region. At pagsapit po ng August 26, Monday, ilang areas pa ng Southern Luzon, itong Bicol Region, Calabarzon, mataas na rin po ang tsansa ng mga pag-ulan as early as Sunday. Then dito sa Metro Manila, may mga afternoon or evening thunderstorms po tayong mararanasan. Ganyan din sa may Central Luzon, habang sa may Northern Luzon, mga isolated or localized thunderstorms lang ang mararanasan. Ang ating sunrise is 5:43 in the morning at ang sunset ay bahagyang mas maaga, 6:14 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.